Hi! Welcome back to my channel with another video, and para sa video natin ngayong araw is gagawa natin ng final update itong pag-take natin ng tadan! Yung ating Nature Glow Glutathione. Take na tayo ng dalawa. Ayan. Wow! So, meron pa tayong pang 4 days na natitira. But ngayon is gagawa na natin siya ng final update. And ayun, yung mga questions ninyo, nababasa ko yan lahat-lahat. Ang daming mga nagtatanong kung ito po ay FDA approved. So, syempre, dito sa update natin na to, sasagutin natin yan kung FDA approved nga ba siya. Kasi nga, syempre, marami sa atin yung gustong makasiguro and gustong before mag-take ng kung ano-ano man is FDA approved. So, mamaya sasagutin natin yan. Kaya kung ready ka na, just keep on watching. I just wanna be happy, happy tonight. So, syempre, para hindi ko makalimutan, yung mga sasabihin ko sa inyo is ginot down ko siya while nagtitake ako nitong ating Nature Glow Glutathione and Collagen. So, nilagay ko siya dito sa ating lumang-lumang notebook na hiningi ko pa talaga kasi nawawala yung aking notebook dahil nga ng aking baby. So, may nagtatanong din kasi kung bakit daw deep red yung akin or red yung sa akin and kanila daw is light pink. So, uulitin ko or kung napanood ninyo yung ating second video about dito sa ating tinitake na Nature Glow, meron po siyang dalawang variant or flavor. Yun po is cranberry. So, ito yun, yung cranberry. Deep red po yung color niya. And yung isa naman is pale pink or pink. Kasi parang pale pink, ganun. Yun po ay strawberry. So, i-check nyo po, baka strawberry yun na sa inyo, kaya pink. And ito po kasi sa akin is cranberry, kaya siya red. So, yun po yung difference ng dalawa, yung color. Cranberry is deep red and yung strawberry is pink. So, hindi ko alam kung ano yung difference nila sa lasa, but they're just the same na glutathione collagen. So, ayun nga, nabanggit ko nga kanina na very important yung tanong na sasagutin natin ngayon, kung ito ba ay FDA approved. So, before natin yan sagutin, of course, isi-share ko muna yung experience ko dito sa product na to. So, before natin din i-share yung ating experience, syempre disclaimer lang na we all have different type of body and skin. May kanya-kanya tayong experience sa isang product and hindi tayo magkakapareho. Hindi ibig sabihin na naging effective sa akin is magiging effective na rin sa inyo or vice versa. So, without any achuchuchu, let's go. Kapag take natin ito, naka-experience pa tayo ng pananakit ng ulo, pagkahilo, yung same experience na experience natin o naranasan natin before sa mga tinitake natin na mga whitening capsules. So, for me, yung unang araw, second day, third day, ayan, medyo parang nag-cause siya ng sakit ng ulo sa atin. And, after naman nung 3 days, 1 to 3 days or 4 days, ganun, is nawala na rin naman siya. And yung sakit naman ng ulo is hindi yung sobrang as in sakit na siya yung ganun. Parang medyo may pitik-pitik lang ng konti. Parang ganun yung niya, yung na-experience ko dito. Hindi ko naman naramdaman yung nahihilo ako. Sakit lang talaga sa ulo. And very, very light. When it comes to taking mga whitening capsules talaga, parang normal na nagiging effect ng pag-take ng glutathione is yung sasakit muna yung ulo natin. Pero syempre, hindi all the time na masakit yung ulo natin. Siguro sa mga first week, ganyan. Especially pag first timer tayo sa mga whitening capsules. And then eventually, yan, pag nasasanay na yung katawan natin is nawawala na rin yung sakit ng ulo na yon. Next, sa hair natin. Ayan, wala naman ako masyado napansin sa na pagbabago sa hair natin. Ganun pa rin naman. Hindi naman niya na sobrahan o nadamihan yung pag-hairful ko. As in, normal. Normal yung effect niya sa hair natin. And sa nails natin, yun talaga yung pansin na pansin ko.
Hindi lang dito sa product na to ha. Since kasi nung nag-take ako ng mga whitening capsules or mga glutathione, collagen, ganyan, is nagiging antibay nung kuko ko, ayan, lagi ngang pudpud kasi ang bilis-bilis niyang tumubo. As in, kakaputol ko pa lang din. After ng 3 to 4 days, mahahaba na ulit sila. As in, yung pag nagkamot pa naman ako is iba. As in, hanggang sagad talaga yung, sagad sa buto pag nagkamot. Diba? Pag may makati sa atin is nakakatulo laway pagka kayo nakakamot. Hanggang sa hindi siya nakukutkot talaga yung balat, hindi ko natitigilan. Kaya, kailangan laging pudpud yung kuko ko. So, ayan, laging pudpud. And ang bilis-bilis nga na humaba yung kuko ko since nung nagtitake ako nito. And before, kung manipis yung tubo, ngayon ang kapal niya, ang tigas, ang tibay, ganun. Next, sa appetite naman natin, wala naman siyang nabago. Hindi naman niya ako naging sobrang nagkikrave sa mga pagkain or nagiging matakaw or suppress niya yung gana natin sa food. Same pa rin, ganun pa rin. So, kung masiba talaga tayo before tayo mag-take nito, edi alam nyo na yung sagot. And ito, yung pinaka-favorite ko na effect niya ng mga whitening capsules. And syempre, ito na rin yung sa pag-poops natin. Kasi dito ko talaga kitang-kita yung mga umi-effect sa akin. Pagka maganda yung pag-poops ko, yun, alam ko na umi-effect siya sa akin. Ito, nakaka-help talaga siya nung sa pag-poops ko kasi nakaka 2 to 3 times a day. Madalas 2 but sometimes, nakakaabot tayo ng hanggang 3 buong maghapon. So, yun yung pansin na pansin ko na nagiging effect talaga ng mga whitening capsules. Hindi lang ito ng mga whitening capsules na mga tinitake natin na nagiging maganda yung metabolism natin or yung detoxification natin is, maganda and normal na normal yung yung pakiramdam natin pag nagpo-poops tayo. Hindi yung as in sumasakit na para tayong nakainom ng mga laxative drinks. Hindi ganon. Normal na normal yung pakiramdam na mapapapupo. And ang pag-take ko nga pala nito is in the morning, pagkagising natin, wala pa tayong laman sa tiyan na kahit na and 2 gamis yung tinitake natin. Note, dun sa gamis po natin, walang heart shape ha. Bare lang siya. Usually naman talaga, ganun naman talaga yung ginagawa ko na pag nagtitake ako ng mga whitening capsules is in the morning, pagkagising. Yung wala pang laman yung tummy natin. Oh no, may pa-sound na naman. Pwede din naman natin i-take ito at night before bed. So, depende talaga sa gusto natin kung i-take natin siya in the morning, yung pagkagising natin, or at night before tayo matulog. So, ako, ito talaga yung nilook forward ko everyday na pag nag-take ako ngayon, bukas, excited akong gumising kasi magti-take na ulit tayo nito. Nakaka-addict kasi yung lasa niya. As in, yung parang gusto mong kainin sa isang kainan itong mga gamis natin. And next, dun sa pagtulog naman natin, kung nakatulong ba siya na mapahimbing o mapasarap yung tulog natin. So, since meron siyang ingredient na glycine, yes, nakakatulong siya na ma-improve yung quality ng pagtulog natin dahil nga sa glycine. So, kung ang ibig sabihin ng glycine, ayan, na-flash natin dyan sa ating screen para malinawan tayo. So, sa skin, ano ba yung naging effect niya sa atin? Kasi one of its claim is nakaka-brighten daw siya ng skin and nakaka-help siya na mabawasan o mawala yung ating mga wrinkles, yung mga fine lines natin. So, I don't know. Ayan, syempre hindi nyo makikita. Ayan, nakikita nyo pala. So, kung meron man, napabrighten ba niya yung skin natin? Nagmukha ba tayong bata? O naging young looking ba tayo? Ayan, kayo na lang po yung mag-judge. So, balikan naman natin na yung tanong about nga dito sa product na to, kung ito ba is FDA approved. So, ito po ay base sa seller ha. Tinanong ko kasi yung seller. Ang dami kong mga tinanong na seller. Hindi nga ako bumili sa kanila. Pero ang dami-dami kong mga tanong. Lalong-lalo na doon sa mga nagla-live. So, sabi nila is yes, FDA approved daw siya. But upon checking, hindi ko siya makita talaga. So, parang take the risk pagka gusto mong itry yung product na to. And, ito pa yung isa. So, kaya siguro nila nasabi na FDA approved kasi approved naman to doon sa kanyang country of origin. So, ang country of origin po nito is, Korea. Minanufacture siya sa US, ganon.
Ayan, hindi ko masyadong na-clear yun. Pero ang country of origin niya is Korea. And FDA approved siya doon. Pero dito sa atin is hindi pa siya FDA approved. Dito naman kasi sa atin, di ba, is mahirap talaga and mahabang-mahaba yung process talaga ng pag-approve ng FDA ng mga products dito sa atin. So, may naalala lang ako nung sinesearch ko itong product na to doon sa FDA portal natin. Naalala ko tuloy yung cup noodles ba yun, na approved siya ng FDA, pero delikado pala siya na i-consume ng mga tao. Pero approved yun. So, parang, di ba, hindi ko naman sinasabi na kahit hindi to FDA approved is i-take ninyo, i-take natin. Ayan, okay siya. So, since trusted ko naman si seller and dahil FDA approved to sa kanyang pinanggalingan is yes, itatry ko pa rin siya and gusto kong itry yung strawberry. And kung gusto nyong i-share ko din yung lasa nun o yung kung ano yung difference niya dito sa cranberry, ayan, i-comment nyo lang down below para mabalikan ko kayo and para magawa natin ng video. Kasi yung mga iba na mga variant, halimbawa yung mga ibang gluta capsules or whitening products na tinatry natin na may ibang variant. Once na natry ko na yung isa and nagtatry pa ako nung kasamahan niya, hindi ko na minsan ginagawa ng video. Kasi, ayun, parang natry ko na kasi yung isa. So, ayan, i-comment ninyo kung gusto nyong gawan natin ng review or kung gusto nyong i-share ko sa inyo yung experience ko doon sa kanilang strawberry. So, kung ikaw gusto mong itry itong product na to, ayan, available po yung link niya sa ating description box. And i-clear ko din pala po yung sinabi ko dun sa ating impression review ba yun or dun sa video natin about dito na hindi ko makita yung kung ilang content ng glutathione or yung mga ingredients yung nakalagay dito. So, ayan, nandito pala siya kasi sobrang liliit kaya hindi ko siya agad nabasa. So, andito siya sa pinakababa ng supplement facts. Ayan, dito sa part na to, yung kanyang pinaka-key ingredients, yung vegan collagen booster na nakalagay dito. Yung glycine niya is 150 mg. Yung glutamic acid, 150 mg. Ano yung glutamic? Ayan, flash natin yung ibig sabihin ng glutamic dito sa screen natin para hindi ko na siya babanggitin and para mas mabilis tayo kasi humahaba na yung ating video. And yung ating L-glutathione na 200 mg. Of course, hindi ko na din ilalagay yung meaning ng glutathione kasi we are all familiar with that. So, yun na lang glycine and yung glutamic na lang yung ilalagay natin dyan sa screen. So, ayan, there you have it. Uulitin ko po, ito pong product na to sa lahat ng mga nagtatanong kung FDA approved ba to. Dito po sa atin is hindi, pero dun sa country of origin niya is yes. Stay beautiful and kita-kits on our next video. Bye-bye!